Magandang araw mga kantabay. Marahil nagtataka kayo. Meron akong kwento na share sa inyo. Matagal na to na hindi pa tayo nagra-rides. Kasama ko ang aking manager. Pauwi na siya dun sa kanila at sinamahan ko siya. Mismo sa lugar na ito kung saan madaming mga nagpapakita dito, lalong-lalo na pagbaguhan ka. At lalong-lalo na hindi ka pamilyar. Nakakatakot talaga dito. Kaya simulan na natin ang kwento. Isang araw, sinabihan ako ng aking trabaho na kung pwede, punta namin yung nanay niya. Sabi daw, magpapagamot daw ito. Sinamahan ko naman. At tumulong kami ng maaga para mabilis kaming makarating sa kanila. Halos 1 oras din po yung biyahe. Tumulak na kami. Nagbubukang liwayway na nun. Habang nagpinabaybay namin ang daan na ito, may napansin kami. May biglang lumabas na aso. Di mo mawari na kung saan galing yung asong yun. Sigawa ng mismo sa harap namin ito nagpakita. Hindi ko na lang pinahalata sa kanya na ako'y natatakot. Oo, search terror lang ito. Pero pag hindi ka sanay, talagang matatakot ka. Nung nakarating na kami sa kanilang bahay, tinanong ko yung aking katrabaho, "Sir, nakita mo po ba yan?" Ika niya, "Oo, nakita ko rin. Ako'y nabigla. Di ko lang pinalata. Baka nervous yan at padisgrasya tayo." Yan ang sabi ng aking katrabaho. Kaya naman, nung pauwi na ako at natapos ko na yung gamutin yung mama niya, nako, may mga nagpapakita pa pala kung saan nagpakita rin yung kasong yun. Sa tingin ko, hindi basta-basta aso lang yan. Usap-usapan na marami daw nagpapakita dito sa lugar na kung saan hindi lang mga engkanto, pati na mga aswang. At mga baguhan, yun ang kanilang target. Yun ang gugulatin nila hanggang sa may madisgrasya. Wala gaano ditong bahay. Walay ang mga bahay dito. Mahirap man isipin at di ko pa rin matanggal sa aking isipan kung paano ba yung nangyari. Kinabigahan nun, ako ay linagnat. Di ko mawari kung anong pakiramdam. Kaya nang magahan,
Nagpa-check up sa doktor. Ngunit, sabi ng doktor ay normal na naman lahat. Kaya naman, dumirekta na ako sa manggagamot. Kahit na sabihin na natin nanggagamot ako. Yun nga, base sa resulta na galing sa manggagamot, isa raw itong aswang. Sabi ng manggagamot, siya na daw ang bahala doon sa elementong yun. Kaya naman, hindi ko hinayaan na hanggang matapos na lang doon. Hanggang sa kasalukuyang panahon. Ingat na ingat pa rin ako sa lugar na ito. Di ko nababanggitin kung saan itong lugar. Kasi napakadelikado. Kayong mga kantabay, ano ang iyong kwento? Isa pa itong karanasan. Naikwento lang ito ng aking kaibigan na kung saan isa rin ito sa mga sinasaniban. Ang kwentong ito na aking babahagi mga kantabay, base ito sa mga pasyente natin. Ang kwento ng magulang ng sinasaniban. Simula 8 years old, siya ay binantayan ng isang lalaking engkanto. Sa madaling sabi, diwata lalaking ito. Ang nais pala niya dito, aasawahin ng engkanto at balak niyang magkanak mismo doon sa sinasaniban na dalaga. Hanggang sa may natagpuan itong babaeng ito na manggagamot. Doon sila nagpagamot hanggang nakapag-usap na itong engkanto. Hanggang sa huli, inilaban niya talaga yung digmaan na kung saan panay mga taga-kabila ang kanyang sangay. Yung engkanto, mga kaantabay, ay umanib sa mga demonyo para mapalakas yung kanilang kapangyarihan. Hanggang sa di na natiis at tumulak na itong nasasaniban nito sa manggagamot hanggang sinakipaglaban at nakipagbuno. Sa marahil pag sinasaniban ito, marami sa kanyang humahawak hanggang sa matalo ito. Mga kantabay, inilaban niya ito hanggang sa huli. Isa sa pinakamahuhusay at napakagaling na mga engkanto. Talagang hinilaban niya ito hanggang sa huli. Hanggang siya ay mamatay. Hanggang sa sumuko. Meron lang ako i-share sa inyo, mga kantabay, na ang engkanto hindi basta-basta ito sumusuko sa laban. Kaya naman,
hanggang sa huli ang kanyang hininga ng engkantong iyon. Inilaban niya ang kanyang pag-ibig doon sa dalaga. Sa kasalukuyang pala mga kaantabay, itong dalagang ito ay ang edad na ngayon ay 18 na. Ilang taon din niya itong binantayan. Kaya palagi itong nahihimatay pag pinapasukan na. At ito na nga, matapos na gamutan sa kanya, umayos din ang kanyang pamumuhay at nakalaya sa sanib at napagaling na manggagamot. Sa kasalukuyang panahon, nakakakita pa rin at mailap pa rin at lagi siyang linalapitan ng mga engkanto at gayon din ng mga demonyo at mga masasama espiritu upang makipag-usap sa kanya. Pinayuhan pala ito ng mga gamot na lagi magdasal at huwag makakalimot. Hanggang sa ngayon, maayos na rin ang kalagayan ng babae. Kung may mga istorya kayong mga kaantabay, ito ay napaka-ikli lamang. Nagtataka kayo kasi pinansok na natin yung pagkukwento. So ito isa sa ating mga tampok ngayong araw. Kaya ingat tayo mga kaantabay at huwag kayong makakalimot magdasal. Huwag makalimutan mag-subscribe, like and share. God bless sa lahat. Ingat tayo.